Ang regalo sa bisperas ng bagong taon, nang iuwi ni Alejandro ang isang buntis na estudyante. Noong sinabi niya ito sa akin, nasa kusina ako at nagtutupi ng siomai. Ang palaman na gawa sa malambot na karne ng baboy at kabuting shiitake ay ang paborito ng aking biyenan na si Doña Valentina. Dumidikit ang harina sa aking mga daliri at kailangan ko itong kuskusin ng may puwersa. Nakayuko ang aking ulo, nakatutok sa maingat na pagtiklop ng mga gilid. Tiyak na atim na tupi sa bawat siomai. Iyon ang hindi mababawing patakaran sa Pamilya Santos tuwing Noche Buena at Bagong Taon. Ang bawat tupi ay dapat maging perpekto at simetriko, na tila ginawa ng isang makina. Sa loob ng 6 na taon ng aming kasal, wala akong nakuhang pambihirang talento, ngunit pagdating sa paggawa ng siomai, tiyak na maaari akong makipagkumpetensya para sa kampeonato sa buong bansa. Sa labas ng bintana, may ilang nagpapaputok na ng mga unang kuwitis. Sumasabog ang mga ito bilang maliliit na liwanag sa langit ng Metro Manila na hindi pa tuluyang nagdidilim. Ang aming kasambahay na si Manang Gloria ay nag-aayos na ng hapagkainan sa sala. Kumukulo ang tubig sa kaldero ng steamer, at ang usok nito ay bumabalot sa salamin ng kusina ng isang makapal at puting hamog. Ang lahat ay mukhang eksakto, kung paano ito dapat sa gabi ng Bagong Taon maliban sa babaeng nakatayo sa may pinto. Nakasuot siya ng malaking jacket, at ang scarf niya ay nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha, na nagiiwan lamang sa kanyang mga mata malalaki, bilog, at may mahabang pilikmata. Ang ganitong mga mata, kahit walang kolorete, ay nagpapakita ng kawalang-malang pambata. Halata na rin ang kanyang umbok na tiyan. Hindi ito na itatago ng kanyang jacket. Tila nasa 4 hanggang 5 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Mahiyain siyang sumiksik sa likod ni Alejandro. Nakahawak ang mga daliri sa dulo ng kanyang asul na wool coat na tila isang batang mag-aaral na dinala ng guro sa isang estrangherong silid-aralan. Nakatayo si Alejandro sa ilalim ng mainit na liwanag ng sala. Komplikado ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mababasa rito ang pagkakasala, kaba, at isang kakaiba. Hindi ko pa nakikitang determinasyon. Ang ganoong determinasyon ay minsan ko pa lamang nakita sa kanyang mukha. 6 na taon na ang nakalilipas sa aming kasal sa San Agustin Church sa Intramuros, habang nakatayo siya sa dambana at pinapanood akong naglalakad patungo sa kanya sa aisle. May ganoon ding liwanag sa kanyang mga mata noon. Ngunit noong panahong iyon, para sa akin iyon, Kat, mahina niyang sambit ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng sala, bawat salita niya ay narinig ng malinaw, tila isang pako na ibinabaon sa kahoy. Ito si Lika. Si Angelina Soriano. Buntis siya. Oh, sa akin. Nalaglag mula sa mga kamay ni Manang Gloria ang isang tinidor. Sa isang matunog na kalansing, gumulong ito sa sahig na marmol. Nagmamadaling yumuko si Manang Gloria upang pulutin ito. Namumula ang mukha at hindi makatingin ng diretsyo. Pababa naman ang aking biyenan na si Doña Valentina mula sa ikalawang palapag. Sa pagliko ng hagdan, bigla siyang napatigil. Humawak ng mahigpit ang kanyang kamay sa hawakan ng hagdan at ang kanyang pampasayahing ngiti na hindi pa niya naiaalis ay nanigas sa kanyang mga labi. Naghari ang katahimikan sa sala sa loob ng 5 segundo. Sa telebisyon, kasalukuyang ipinapalabas ang countdown concert para sa Bagong Taon at masayang binabati ng mga host ang mga manonood ng kaligayahan at init ng pamilya. Natapos ng aking mga daliri ang huling tupi. Maingat kong inilagay ang huling siomai sa ibabaw ng tablang may harina. Napakatahimik ng aking mga galaw na maging ako ay nagulat sa aking saril. Pagkatapos ay pinunasan ko ang aking mga kamay sa apron, itinaas ang aking ulo, at tiningnan ng babae sa may pinto. Palihim din niya akong pinagmamasdan. Nang magtagpo ang aming mga mata, natakot siya, tila isang kuneho, at lalo pang nagtago sa likod ni Alejandro. Ilang buwan na? Tanong ko. Nalito si Alejandro. Malinaw na hindi niya inaasahan na iyon ang magiging unang tanong ko. 4 na buwan. Malala ba ang paglilihim mo? Baling ko kay Lika. Ang unang 3 buwan ang pinakamahirap, ngunit pagkatapos niyan ay gagaan din ang pakiramdam mo. Nanlaki ang mga mata ni Lika. Nanginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya nakapagsalita. Takot siyang tumingin kay Alejandro at pagkatapos ay sa akin. Sinusubukang alamin kung nang-aasar ba ako o kung bigla ko na lang siyang sasabunutan sa susunod na segundo. Si Alejandro ang sumagot para sa kanya. Medyo okay naman, kaya lang ay nasusuka siya sa amoy ng pagkain. Normal lang iyan.
sabi ko. Noong ipinagbubuntis ko si Alfie, sa unang 5 buwan ay hindi ko man lang maiinom ang tubig. Inalis ko ang aking apron, isinabit ito sa hawakan ng pinto ng kusina at lumabas sa sala. Nagdala na si Manang Gloria ng tsinelas na pambahay. Lika, di ba? Huwag kang tumayo diyan sa pinto. Malamig ang hangin sa labas tuwing Disyembre. Pasok ka. Tumingin sa akin si Doña Valentina mula sa hagdan na tila ba ako ay nababaliw. Nakasuot siya ng pulang cardigan at ang kanyang buhok ay bagong kulot. Naghahanda siyang maupo nang may karangalan sa dulo ng mesa habang binabati siya ng kanyang anak at minugang babae para sa bagong taon. Ngunit ngayon, ang mukha niya ay mukhang nakalunok ng buhay na palaka. Kat, ikaw ay pinutol ko siya sa tono ng boses na karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap tungkol sa panahon. Ma, may dinalang bisita si Alejandro. Hindi natin pwedeng hayaang nakatayo lang ang isang tao sa may pinto sa gabi ng bagong taon, lalo na sa kanyang kalagayan. Yumuko ako, inilagay ang mga tsinelas sa harap ni Lika, pagkatapos ay tumayo ng tuwid at humarap kay Manang Gloria. Gloria, lagyan mo pa ng isang plato ang mesa. Tabihan ako ni Lika. Dahil sumasama ang pakiramdam niya sa amoy ng kusina, mas mabuting malayo siya roon. Tahimik na pinanood ni Alejandro ang nangyayari. Kinakabahan ang kanyang lalamunan, at sa kanyang mga mata ay naglalaban ang mga emosyong hindi ko lubos na maunawaan. Tiyak na naghanda siya sa isang bagyo. Sa aking mga luha, sigaw, histerya, o marahil ay sa pagtatapon ko ng mangkok ng palaman sa kanyang ulo. Ngunit tiyak na hindi niya inaasahan na bibigyan ko ng tsinelas ang kanyang buntis na kabit. Kat, tawag niya muli sa akin, mas mahina at mas walang kasiguraduhan. Oo? Humarap ako sa kanya. Salamat. Para saan? Bahagya akong ngumiti. Ang kapistahan ay panahon para sa init ng pamilya. Ihatid mo si Lika sa sofa. Malapit nang maluto ang siomay. Humalikod ako at bumalik sa kusina. Binalot ng mainit na usok mula sa kaldero ang aking mukha. Isa-isa kong inilagay ang mga siomay sa kumukulong tubig sa steamer. Ang mga puting piraso ay sumisid sa kumukulong tubig at muling lumutang. Sa aking isip, nagbilang ako, 1, 2, 3. May eksaktong 18 tupi sa bawat isa. Hindi nanginginig ang aking mga kamay, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ang talim ng kutsilyo na aking hinahasa sa nakalipas na 3 taon ay mas matalas na kaysa dati. Ang pangalan ko ay Catalina, 6 na taon na kaming kasal ni Alejandro Santos. Ang aming anak na si Alfie ay 3 taong gulang na. 6 na taon na ang nakalilipas. Ang aming kasal ay naging usap-usapan sa buong lungsod. Ang pamilya Santos ay isa sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa larangan ng real estate sa Metro Manila. Ang kanilang kumpanya, ang Santos Land Development, sa ilalim ng pamumuno ng ama ni Alejandro na si Don Pedro Santos, ay kabilang sa nangungunang 10 pinakamalaking developer sa bansa. Hindi naman mahirap ang pamilya ko, ngunit kumpara sa mga Santos, kami ay ordinaryong middle class lamang. Binigyan ako ng aking mga magulang ng magandang edukasyon. Nakapagtapos ako sa isang prestihiyosong unibersidad sa arkitektura at nagtrabaho bilang designer sa isang architectural bureau. Nagtagpo ang landas namin ni Alejandro sa presentasyon ng aming proyekto para sa kanilang bagong residential complex. Noong araw na iyon, binatikos ng husto ni Don Pedro ang aming konsepto. Nakatayo ako sa tabi ng projector, hawak ang laser pointer nang napakahigpit na namuti ang aking mga daliri. Pagkatapos ng pagpupulong, hinabol ako ni Alejandro sa may elevator. Kat, wag mong masyadong isipin ang mga sinabi ni Papa. Ganyan talaga siya. Maganda ang proyekto niyo, totoo. Pagkatapos niyon, niligawan niya ako sa loob ng 6 na buwan. Hindi ito ang mapilit na panunuyo ng isang mayaman at herederong lalaki sa halip. Ito ay mga simple, tapat, at medyo nakatutuwang paraan ng pagpaparamdam ng pag-aalaga. Dinadalhan niya ako ng payong tuwing tag-ulan. Nagpapadeliver ng pagkain sa opisina ko. Kapag naggagabi ako sa trabaho, inaanyayahan niya akong pumunta sa mga art exhibit tuwing katapusan ng linggo. At kapag napapagod na kaming maglakad, bumibili kami ng mainit na puto bumbong at bibingka sa labas ng simbahan tuwing simbang gabi at kinakain ito habang nakaupo sa bench sa tabi ng daan. Sinabi niya na ayaw niyang umasa sa negosyo ng pamilya, pangarap niyang magtayo ng sarili niyang independent design studio. Kasama mo, tayong 2 lang. Binihag ng kanyang katapatan ang aking puso at sa edad na 24, pinakasalan ko siya. Sa unang 3 taon ng aming kasal,
Talagang pinaniwala niya ako sa isang kwentong barbero ng walang hanggang pag-ibig. Hindi niya ginamit ang yaman ng kanyang ama. Siya mismo ang nagtipon ng isang maliit na koponan upang magsimula sa interior design. Tinulungan ko siyang maghanap ng mga kliyente, gumawa ng mga blueprint, at makipag-usap sa mga supplier. Unti-unting nakakuha ng magandang reputasyon ang aming simpleng studio. Noong taon na isilang si Alfie, nakatayo si Alejandro sa labas ng delivery room at nang ilabas ang sanggol, mas malakas pa ang kanyang iyak kaysa sa bata. Ang mga kamag-anak ng iba pang nanganganak ay nagtatakang tumingin sa kanya at ang nurse, sa pag-aakalang nahilo siya sa dugo, ay nagmamadaling nagdala ng upuan. Nahihiya siyang bumulong. Napakasakit para sa asawa ko na nagpaiyak din sa aking ina, na agad namang nag-abot ng regalo sa kanya. Noong panahong iyon, mahal niya ang aming pamilya ng buong katapatan. Naramdaman ko iyon. Kailan nga ba nagbago ang lahat? Marahil 6 na buwan matapos isilang ang aming anak nang biglang ma-stroke si Don Pedro at pumanaw. Ang buong bigat ng pamamahala sa Santos Land Development ay biglang bumagsak sa mga balikat ni Alejandro. Kailangan niyang isara ang aming studio at bumalik sa head office ng kumpanya. Mula ng araw na iyon, isinuot niya ang mga suit ng kanyang ama, umupo sa upuan ng kanyang ama, at sinubukan ang lahat upang magmukhang matigas at may autoridad bilang general manager sa harap ng mga lumang kasamahan ng kanyang ama. Bawat umaga habang nagpapaalam ako sa kanya, nakikita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Ayaw niya sa pasaning ito, ngunit wala siyang pagpipilian. Lalo siyang naging abala at lalong nagagabi sa pag-uwi. Mas madalas na siyang nangangamoy usok ng sigarilyo. Ang aming mga pag-uusap na dating nagsisimula sa kamusta ang araw mo, ay naging, gaano karaming kinain si Alfie, hanggang sa tuluyan nang nawala. Sa gabi, nahihiga kami sa iisang kama. Siya sa kanyang gilid, ako sa aking gilid, at ang kumot sa pagitan namin ay tila isang hindi matawid na bangin. Sinubukan ko ang lahat upang ayusin ito. Ipinaghahanda ko siya ng baon para sa trabaho. Niyayaya ko siyang manood ng sine. Dinadalhan ko siya ng hapunan, kasama si Alfie mismo sa opisina, kapag nagagabi siya. Bawat pagkakataon, ngumingiti siya ng pormal, at nagsasabi, "Salamat, napagod ka. Umuwi ka na at magpahinga." Ang ngiting iyon ay masyadong magalang, tila para sa isang kasamahan sa trabaho na hindi gaanong kakilala. Sa anong punto nga ba ang lalaking umiyak sa pinto ng delivery room ay naging isang estranghero na ang salitang salamat ay parang formalidad na lamang? Hindi ko alam ang eksaktong petsa, ngunit sigurado ako, sa puntong ito ng hindi na maibabalik na pagbabago, may lumitaw na ibang pangalan. Dahil ang pangalan ni Lika Soriano ay hindi ko ngayon lang narinig. Noong Nobyembre ng nakaraang yaon, naglakbay siya patungong Baguio para sa isang business trip. Pagkabalik niya, may isang maliit na detalye ang nagbago. Pinalitan niya ang password ng kanyang telepono. Dati, ang password ay ang petsa ng kapanganakan ni Alfie. Madalas kong gamitin ang kanyang telepono upang kuhanan ng larawan ng aming anak at madali ko itong nabubuksan. Noong araw na iyon, nais kong kuhanan ng larawan ang kastilyong gawa sa mga blocks na binuo ni Alfie. Ngunit nang ilagay ko ang petsa ng kapanganakan ng anak namin, mali ito. Sinubukan ko pa ng 2 beses at na-lock ang telepono. Tahimik ko itong ibinalik sa mesa nang walang itinatanong, ngunit mula noong araw na iyon, nagsimula na akong maging mas masubaybay. Kumilos siya ng normal. Hinahalikan pa rin ako sa noo bago umalis. Paminsan-mensan ay nagdadala pa rin ng mga bulaklak kapag dumadaan sa tindahan. Nangbut nagbago ang kanyang tingin. Kung mahal ka ng isang tao, palaging makikita ito sa kanyang mga mata. Kapag tumitingin siya sa aking mga mata, hindi na tumatagal ang kanyang tingin. Dumadausdos na lamang ito. Ganoon tumingin ang tao sa lumang muebles sa bahay, alam nilang nandoon ito sa kanyang pwesto, ngunit hindi na nila ito pinapansin. Pagkaraan ng 2 linggo, isinama niya ang aming anak sa isang mall upang mamasyal. Pagkabalik nila, hawak ni Alfie ang isang gawa sa kamay na laruang sasakyan na gawa sa kahoy na hindi ko pa nakikita kailanman. Napakadetalyado ng pagkakagawa nito. Maayos ang bawat sulok. Malinaw na hindi ito gawa sa pabrika. Tinanong ko ang aking anak kung saan galing ang laruan. Sumagot si Alfie. Ibinigay po ng magandang tita na kaibigan ni Papa. Agad namang sumingit si Alejandro. Regalo iyan sa pagsali sa holiday raffle sa mall at mabilis niyang iniba ang usapan. Hindi ko na siya tinanong pa.
dahil wala naman akong direktang ebidensya. Isa pang linggo ang lumipas, nakikipag-usap siya sa telepono sa balkonahe, pabulong ang boses habang maingay ang mga cartoon sa sala. Nakatayo ako sa may pinto ng balkonahe, hawak ang 2 baso ng tubig at narinig ko ang kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Ang tungkulin mo ngayon ay alagaan ang sarili mo. Pagkababa ng telepono, lumingon siya at nakita ako. Nagbago ang kanyang mukha sa isang saglit, ngunit agad niyang kinuha ang baso at sinabi, "May problema lang sa kumpanya." Tahimik akong tumango, inabot sa kanya ang ikalawang baso, at bumalik sa sala. Problema sa kumpanya. Gaano karaming lalaki ang gumagamit ng dahilan na ito upang pagtakpan ang kanilang mga kasinungalingan. Marahil ay iniisip niya na wala akong alam. Ngunit hindi ko ipinakita ang aking mga hawak na baraha. Hindi pa oras. Pagkaraan ng 2 buwan, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bahay, nagpasya akong mag-donate ng mga hindi na ginagamit na appliances at libro sa ampunan na tinutulungan ng Santos Foundation. Ang direktor ng ampunan na si Aling Elena, isang babaeng nasa 50 ang edad, ay nag-ikot sa akin sa pasilidad. Masayang nagtatakbuhan ang mga bata sa bakuran. Biglang itinuro ni Aling Elena ang isang sulok ng palaruan kung saan may nakatayong isang batang babae na nakasuot ng asul na damit. Catalina, tingnan mo. Iyan si Lika, ang estudyanteng volunteer na tinutulungan ng iyong asawa. Pumupunta siya rito linggo-linggo at mahal na mahal siya ng mga bata. Tumingin ako roon. Ang babae ay tila nasa mahigit 20 taong gulang pa lamang. Matangkad, balingkinitan, at nakatali ang buhok sa isang simpleng ponytail. Nakaupo siya habang tinuturuan ng isang maliit na batang babae na gumuhit. Kapag ngumingiti siya, ang kanyang mga mata ay nagiging hugis gasuklay, at ang kanyang mukha ay tila malinis at walang kasalanan, parang tubig sa bukal. Si Lika Soriano, pagpapatuloy ng direktor. Nag-aaral siya sa Baguio, nasa 3 taon na sa kolehiyo. Mahirap ang pamilya niya, kaya ang Charity Foundation ni Alejandro ay nagbibigay sa kanya ng scholarship. Nag-volunteer siyang manatili rito upang tumulong ngayong holiday break, at masaya naman kaming tinanggap siya. Napakabuti naman, sagot ko. Mabait na bata. Noong gabing iyon, maagang umuwi si Alejandro para maghapunan, isang bagay na bihirang mangyari. Habang nakaupo sa tapat ko, kumakain siya ng sabaw at tinatanong ang aming anak tungkol sa kanyang kindergarten. Tinititigan ko siya, naaalala ang babaeng iyon sa bakuran ng ampunan, ang kanyang tapat na ngiti, at naramdaman ko na may isang bagay sa loob ko ang tuluyan ng lumamig. Ang Baguio University at ang madalas na pagpunta ni Alejandro doon ay perpektong nagtutugma sa buong kwento. Ngunit hindi ko na pinalalim pa ang aking pagtatanong. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil hindi pa ito ang tamang panahon. At ngayon, dumating na ang araw na ito, ang bisperas ng bagong taon, nang iuwi niya siya sa aming bahay. Nakatayo ako sa kusina. Ang mga siomay ay lumutang na sa ibabaw ng kumukulong tubig, mapuputi at matataba. Umiikot sila sa tubig. Gamit ang sandok na may mga butas, maingat ko silang inilabas ng paisa-isa at inayos sa isang puting porselanang pinggan ng may maayos na hanay. Eksaktong 15 tupi sa bawat isa, walang kulang kahit isa. Mula sa sala ay narinig ang pigil sa galit na boses ni Doña Valentina. "Alejandro, sumunod ka sa aking opisina ngayon din." Pagkatapos ay narinig ang mabibigat na hakbang paakyat sa hagdan. Lumabas si Alfie mula sa kanyang kwarto, hawak ang isang bagong guhit, at masayang tumakbo patungo kay Lika. "Tita, tingnan mo po, gumuhit ako ng dragon." Lumuhod si Lika sa harap niya at mahinahong sumagot. "Wow, napakaganda naman. Isa kang tunay na pintor." Napakalambing ng kanyang boses. Talagang kumikilos siya na parang isang guro sa ampunan. Inilabas ko ang siomay sa mesa, kasabay ng 6 na malamig na pampagana, 4 na mainit na ulam, at masarap na sabaw ng manok. Ang hapunan ng bagong taon sa Pamilya Santos ay palaging sumusunod sa mahigpit na pamantayan. Si Manang Gloria ay nagtrabaho para rito mula pa kaninang umaga. Ang mesa na gawa sa mamahaling kahoy ng nara, na binili pa ng yumaong Don Pedro sa isang auction, ay napapaligiran ng 12 mabibigat na upuan. Kasya rito ang isang napakalaking pamilya. Nang but matapos ang pagkamatay ng aking biyenang lalaki, iilan na lamang kami. Si Alejandro, si Doña Valentina, ako, ang aming anak, at si Gloria.
5 tao para sa 12 upuan malamig at malungkot. Ngayong gabi, sumama sa amin si Lika. Kung isasama ang bata sa kanyang tiyan, halos 7 na kami. Nang bumaba si Doña Valentina, maputla ang kanyang mukha sa galit. Lumapit siya sa mesa at binigyan si Lika ng isang tingin na tila kayang gawing yelo ang sinuman. Sa isang mabilis na galaw, hinila niya ang upuan at inilatag ang tela sa kanyang kandungan na parang pumapalo ng latigo. Alejandro, ang proyekto na sinasabi mo, panimula niya sa isang malamig at malinaw na boses. Pagkatapos kumain, pumunta ka sa opisina ko. Ma, bagong taon naman ngayon. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay pagkatapos ng holidays, narinig ang nakatagong inis sa boses ni Alejandro. Pagkatapos ng holidays, buong puwersang ibinalibag ni Doña Valentina ang tinidor sa mesa. Sa araw na dinala mo siya sa bahay na ito, dapat alam mo nang kailangan mong magpaliwanag agad. Napakuyom si Lika sa kanyang upuan. Nakayuko ang ulo at mahigpit na pinag-uugnay ang kanyang mga daliri sa kanyang kandungan. Inalis na niya ang kanyang jacket. Sa ilalim nito ay isang maluwag na niniting na damit kung saan malinaw na nakikita ang kanyang pabilog na tiyan. Manipis ang kanyang leeg at kitang-kita ang kanyang mga clavicle. Mukha siyang mas bata pa sa inaasahan ko. Mga 21 taong gulang lamang, hindi hihigit. Ma, tumayo ako habang hawak ang isang baso ng champagne. Bagong taon ngayon. Huwag na nating ilagay sa alanganin ang ating bisita. Ipagpaliban muna natin ang lahat ng usapan bukas. Nais kong itaas ang basong ito para sa inyo. Sana ay magdala ang bagong taon ng mabuting kalusugan at kapayapaan sa inyo. Tumingin sa akin si Doña Valentina. Sa kanyang mga mata ay naghalong galit, hinanakit, at matinding pagkabigo sa aking inasal. Marahil ay iniisip niya kung bakit hindi sinasabunutan ng legal na asawa ang babaeng ito, kundi sa halip ay pinapakalma pa ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya tinanggihan ang baso. Nagkaumpugan ang aming mga baso, at ininom niya ito ng buo. Pagkatapos ay inilapag niya ang baso ng may tunog sa mesa, sumandal sa upuan, at nanahimik. Naupo ako, kumuha ng kubyertos, at naglagay ng tadyang ng baboy sa plato ni Lika. Subukan mo ito. Ito ang specialty ni Manang Gloria. Palaging nauubos ni Alfie ang kalahati ng kanyang plato kapag ito ang ulam. Itinaas ni Lika ang kanyang mga mata sa akin na kumikinang sa mga luha. Salamat. Salamat po, Kat. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Walang anuman. Sagot ko at binigyan siya ng isang piraso ng baked fish. Mayaman sa protina ang isda, mabuti para sa sanggol. Kumain ka pa. Pagkatapos ay kumuha ako ng malaking hipon at inilagay sa plato ng aking biyanan. Ma, kumain din po kayo. Maagang namili si Gloria sa palengke kanina para makuha ito. Napakasariwa nito. Malalim na bumuntong hininga si Doña Valentina. Sa buntong hiningang iyon ay may napakaraming naghalong emosyon. Tiyak na naisip niya na ang kanyang menugang babae ay alinman sa isang santo o tuluyan ng nabaliw. Napakaigting ng kapaligiran sa mesa. Nakaupo si Alejandro sa pagitan namin ni Lika, nakatutok lamang sa kanyang plato at hindi nangangahas na magsalita. Si Doña Valentina naman ay tila walang ganang kinakalikot ang isda sa kanyang plato. Maingat namang kumakain si Lika ng tadyang, natatakot na gumawa ng anumang tunog. Si Alfie lamang ang tanging masaya sa okasyon. Nakaupo siya sa tabi ko, iginagalaw ang kanyang mga paa at walang tigil sa pagtatanong kay Lika. Tita, may baby ba sa tiyan mo? Gusto mo ba ng dinosaur? Alam mo ba ang kanta tungkol sa matapang na knight? Ngumiti rin sa wakas si Lika sa kanyang mga tanong, at ang kurba ng kanyang mga labi sa sandaling iyon ay tila kahawig ng sa akin. Nang iyuko ko ang aking ulo upang humigop ng sabaw, palihim kong tiningnan ang screen ng aking telepono. Doon ay may 2 mensahe. Ang isa ay mula sa aking kaibigang si Olivia. Friend, Happy New Year. Nalaman ko na ang lahat tungkol sa charity foundation na itinatanong mo. Ang pangalawang mensahe ay mula sa aking ama. Kat, inihanda na ni Attorney Castro ang buong listahan ng mga ari-arian tulad ng hiniling mo. Ibibigay ko sa iyo agad pagkatapos ng holiday. Inalis ko ang 2 notification at iniharap ko ang telepono pababa sa mesa. Sa pagtatapos ng hapunan, may natitira pang 6 na siomai sa plato. Kumuha ng isa si Doña Valentina. Kinagat ito ng bahagya, ngunit dahil sa kawalan ng gana, ibinalik niya ito sa plato.
Si Alejandro naman ay hindi man lang humipo sa siomay sa buong gabi. Kumain ng isa si Lika, pinuri ang lasa, at nang makita ang bunton ng pagkain sa kanyang plato, nahihiya niyang inilapag ang kanyang kubyertos. Kat, bulong niya ng mahina. Salamat sa iyo. Napakalaking salamat. Para saan? Maingat kong itiniklop ang table napkin. Sa gabi ng bagong taon, walang mapupuntahan ang isang buntis na babae. Tama lamang na dinala ka ni Alejandro rito. Ngayon, bahagi ka na rin ng aming pamilya. Habang sinasabi ko ito, palihim kong tiningnan ang aking biyenan. Ang mukha niya ay hindi na lamang basta maputla. Mukha na itong isang piraso ng bakal na tinamaan ng maso ng 3 beses. Biglang bumuhos ang mga luha ni Lika. Malalaking patak ang nalaglag sa kanyang plato na nagiiwan ng mga basang bilog. Nagmamadali niyang pinunasan ang kanyang mukha, dinudumihan ang manggas ng kanyang damit ng mga luha at sarsa. Kat, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano kita titingnan sa mata. Patawarin mo ako, pakiusap. Wala kang dapat ihingi ng tawad, pagputol ko sa kanya habang inaabutan siya ng tissue paper. Ang pagbubuntis ay hindi kasalanan ng iisang tao lamang. Alagaan mo ang sarili mo. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang bata. Tahimik na pinanood ni Alejandro ang eksenang ito. Sa kanyang tingin ay mababasa ang iba't ibang emosyon. Gulat, pasasalamat, pagkakasala, at kaunting kaba. Marahil ay naniwala siya na tuluyan na akong sumuko. Malamang ay inisip ni Lika na ang gabing ito ng bagong taon ang magiging pinakakakaiba ngunit pinakatahimik na gabi sa kasaysayan ng pamilya Santos. Nagkakamali sila. Bandang 2:00 ng madaling araw, tuluyan ng tumahimik ang mansyon ng mga Santos sa Metro Manila. Uminom si Doña Valentina ng 2 tableta ng sleeping pill bago natulog. Maaga namang bumalik si Gloria sa kanyang quarters sa likod ng bahay. Natulog si Alejandro sa kanyang opisina, na nagdahilan na kailangan nilang pag-usapan ni Lika ang kanilang mga plano sa hinaharap. Inayos ko naman si Lika sa guest room sa unang palapag, nilagyan ng malinis na sapin ang kama. Ako mismo ang nagpagpag ng mga unan, at nagdala ng karagdagang makapal na kumot. Madalas na nilalamig ang mga buntis, at mahina ang aircon doon kaya baka lamigin siya sa simoy ng hangin. Matagal nang natutulog si Alfie sa kanyang kama, yakap ang kanyang laruang dinosaur. May ngiti sa kanyang mga labi habang natutulog. Masaya siya dahil ngayong gabi ay may dumating na tita na nakipaglaro at nakipagguhit sa kanya. Hindi niya alam na ang presensya ng titang ito ay wawasak sa kanyang nakasanayang mundo at hindi niya alam kung ano ang magiging buhay niya paggising niya bukas. Matagal akong naupo sa tabi ng kanyang higaan. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa siwang ng kurtina na tumatama sa kanyang bilog na mukha. Mayroon siyang mahahabang pilikmata tulad ko at ganoon ding tuwid na ilong. Lumingon siya sa kanyang tagiliran at inaantok na bumulong. Mama, gutom na si Dinosaur. Inayos ko ang kanyang kumot at marahan siyang hinikan sa noo. Ngumiti siya sa kanyang panaginip at mas lalong niyakap ang kanyang laruan. Pagkatapos ay tumayo ako, bumalik sa aming kwarto, at binuksan ang cabinet. Mula sa pinakalikod na sulok, kinuha ko ang isang maleta na matagal ko nang inihanda. Simple lamang ang laman nito. Ang mga dokumento ko at ng aking anak, mga bank card, ilang pamalit na damit, at isang USB flash drive. Sa USB na ito nakaimbak ang mga kopya ng lahat ng kontrata sa mga supplier ng Santos Land Development sa nakalipas na 3 taon, ang orihinal na scan ng testamento ni Don Pedro Santos, ang detalyadong ulat ng lahat ng ari-arian at utang ni Alejandro, pati na rin ang mga screenshot ng lahat ng kanyang pakikipag-chat kay Lika. Inabot ako ng 3 taon upang ipunin ang mga material na ito. Dumating na ang tamang oras. Dinala ko ang maleta sa may pinto, isinuot ang aking itim na coat, nagtali ng scarf, at panandali ang huminto sa pinto ng kwarto ni Alfie. Mahimbing ang tulog ni Alfie, walang kamalay-malay sa mangyayari. Sa katunayan, ayaw ko siyang ilayo sa kanyang ama, ngunit mas ayaw kong lumaki siya sa isang pamilya kung saan pinagtataksilan ang kanyang ina. Maaga o huli, maiintindihan din niya ang lahat. Umaasa na lamang ako na kapag dumating ang araw na iyon, mapapatawad niya ako. Lumabas ako sa bakuran. Ang mga Christmas lights sa mga puno ay nakasindi pa rin. Marahang yumuyugyog sa hangin ng madaling araw. Ang liwanag nito ay tumatama sa damuhan. Sa malayo, may ilang paputok pa ring sumasabog sa madilim na langit, gumagawa ng mga pilak na disenyo, bago tuluyang maglaho. Malamig ang hangin, ngunit mainit ang aking pakiramdam.
Pagkatapos ng 6 na taon, sa wakas ay lalabas na ako sa gate na ito. Hindi ko na kailangang magpanggap bilang isang masunuring asawa. Hawak ang aking maleta, lumabas ako ng gate. Sa gilid ng kalsada, may nakaparadang itim na van na nababalot na ng hamog ng madaling araw. Bumaba ang salamin sa bahagi ng driver. Lumitaw ang pagod na mukha ng aking ama. Nakasuot siya ng lumang jacket na may mataas na kwelyo. May hawak siyang sigarilyo sa kanyang bibig. Nang makita ako, inalis niya ang sigarilyo. Isinukbit ito sa kanyang tainga. Lumabas ng sasakyan at tahimik na kinuha ang aking maleta upang ilagay sa likod. Wala siyang itinatanong. Paano si Alfie? Mahina niyang tanong. Kukunin ko siya bukas ng umaga. Hayaan muna natin siyang matulog ng mahimbing ngayong gabi. Binuksan ko ang pinto sa tabi ng driver at sumakay. Naka-on ang heater ng sasakyan. Sa mga upuan ay may mga niniting na takip na gawa ng aking yumaong ina. Pinaandar ng aking ama ang makina at marahang umabante ang sasakyan sa tahimik at walang taong kalsada. Handa na ba ang mga dokumento? Tanong niya. Inihain na ni Attorney Castro ang aplikasyon para sa paghahati ng ari-arian bago pa mag-holidays. Ipinaalam ng korte na opisyal na marerehistro ang kaso sa unang araw ng pagbabalik ng trabaho pagkatapos ng bagong taon. Sa araw ding iyon, ihahain ang petisyon para i-freeze ang kanyang mga share sa kumpanya. Simula ngayon, hindi na siya makakapaglabas ng kahit ₱1. At ano naman ang tungkol sa babaeng si Lika? Nalaman na ng aking kaibigang si Olivia ang lahat, kung saan nanggagaling ang pera para sa kanyang scholarship, ang kanyang totoong edad, at kung kanino talaga ang bata. Ang lahat ng dokumento ay nasa aking USB. Nanatiling tahimik ang aking ama, nakatutok sa pagmamaneho. Mula sa radyo ay mahinang tumutugtog ang isang lumang kanta mula sa Eraserheads. Paborito ito ng aking ama noong kabataan niya. Bawat pangingisda namin noong bata pa ako, mahina niya itong kinakanta sa kanyang sarili. Palaging sinasabi ng aking ina na sintonado siya, ngunit hindi niya ito itinatama. Ngumingiti lamang siya habang pinapanood ang aking ama na nagiihaw ng isda sa tabing dagat. Sa labas ng bintana, mabilis na lumilipas ang mga dekorasyon ng bagong taon sa Metro Manila. Isinandal ko ang aking noo sa malamig na salamin. Pinagmamasdan ang lungsod kung saan ako namuhay sa nakalipas na 6 na taon. Inisip ko na maiiyak ako, na masasaktan ako ng labis, na maaalala ko ang lahat ng masasayang salita na ibinulong sa akin ni Alejandro noon at ihahambing ito sa pagdating ng buntis na babae kanina, ngunit walang ganoong nangyari. Ang tibok ng aking puso ay regular at payapa, tila bagong gising mula sa isang mahaba at mahimbing na tulog. Pinag-isipan ko ang hakbang na ito sa loob ng 3 taon. At nang dinala niya talaga siya sa bahay, wala na akong dahilan para mag-atubili pa. Ang kailangan na lamang gawin ay magpatuloy sa paghakbang pasulong. Habang tumatawid ang sasakyan sa Guadalupe Bridge, nanginig ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Alejandro. Marahil ay nakaupo pa rin siya sa kanyang opisina. Nag-iisip kung paano pagsasamahin ang kanyang legal na asawa at ang kanyang buntis na estudyante, kung paano ako mapapapayag na tanggapin ang bagong kalagayan, at kung paano magmamaniobra sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang kabit. Tiyak na iniisip niya na naging maayos ang lahat dahil walang naganap na iskandalo sa hapunan. Binuksan ko ang mensahe. Kat, salamat sa pag-unawa mo ngayong gabi. Alam kong masakit ito para sa iyo, ngunit wala talagang matatakbuhan si Lika. Nag-iisa siya kasama ang bata. Hindi ko siya kayang pabayaan. Maniwala ka? Kayo ni Alfie ang palaging magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Aayusin ko ang lahat. Happy New Year. Mahal kita. Mahal kita. Sa gabi ng bagong taon, nagdala siya ng isang buntis na babae sa aming bahay. Pinagsilbi niya ako rito. Pinag-ayos ko ito ng higaan at pagdating ng 2:00 ng madaling araw ay magpapadala siya ng mga salitang ito. Tumingin ako sa screen at mahinang napatawa. Sa ngiting iyon ay walang halong pait o lungkot, kundi pagkamangha lamang kung gaano kahusay magkunwari ang isang tao sa kanyang sariling kabutihan habang naniniwalang siya ay kumikilos bilang isang responsable at mapagmalasakit na lalaki. Nag-type ako ng sagot, binura ito, at pagkatapos ay sumulat ng 3 salita lamang, Happy New Year. Pinatay ko ang telepono at inilagay ito sa aking bag. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang 2 palapag na bahay na may malaking bakuran sa Tagaytay, malapit sa lawa ng Taal. Ito ang lumang bahay ng aking mga magulang
kung saan sila nanirahan sa loob ng 3 dekada. Sa bakuran ay may 2 malaking puno ng mangga na itinanim ng aking ama noong taon na isilang ako. Ang kanilang mga sanga ay nakabuka sa madilim na langit, at sa itaas nito ay may manipis na gasuklay ng buwan. May ilaw sa may pinto, at sa balkonahe ay nakaupo ang aming lumang pusang orange na si Muning. Nang makita ang liwanag ng sasakyan, tamad siyang nag-inat at itinaas ang kanyang buntot. Lumabas ako ng sasakyan. Ang hangin sa madaling araw ay may amoy ng mga puno ng pino, hamog ng lawa, at usok mula sa kalan. Ang pamilyar at katutubong amoy na ito ay agad na nagpainit sa aking puso. Ito ang amoy ng tunay na tahanan. Pagkapasok ko sa loob, kinuha ko ang aking laptop mula sa maleta at naupo sa hapagkainan. Isinaksak ko ang USB at binuksan ang folder na may marka. Hindi ko pa nagagawang pag-aralan ng detalyado ang mga resulta ng investigasyon na ipinadala ni Olivia kagabi. Isa-isang nagbukas ang mga pahina ng dokumento. Ang totoong pangalan ni Lika Soriano ay Angelina Angge Cruz at hindi siya 21 taong gulang kundi 21. Pagkatapos ng high school, hindi siya nakapasok sa isang maayos na universidad at sa loob ng 3 taon ay nakatala lamang sa isang questionableng komersyal na paaralan sa Baguio. Sa kanyang ikalawang taon, tinanggalan siya ng karapatan sa mga benepisyong panlipunan matapos siyang mahuli sa pamemeke ng mga dokumento upang makakuha ng subsidyo ng iba. Pagkatapos ng pag-aaral, nagtrabaho siya bilang waitress sa isang KTV bar. Dahil sa kanyang inosenteng mukha, niligawan siya ng isang lalaking may masamang reputasyon sa kanilang lugar. Nagsama sila sa loob ng kalahating taon at nabuntis siya. Ngunit nang iwanan siya nito, pumunta siya sa isang pribadong klinika upang magpalaglag. Doon niya nakilala ang may-ari ng klinika at nanatili siyang nagtrabaho bilang receptionist doon. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi isang aksidente. Bagamat naka-private ang kanyang mga social media account, nakuha ni Olivia mula sa kanyang dating kasamahan sa trabaho ang mga lumang screenshot. Noong Oktubre ng nakaraang taon, isinulat ni Angelina sa kanyang profile, "Plano para sa taong ito, maghanap ng mayamang lalaki. Tama na ang pagtitiis sa mga walang perang lalaki. Pasulong lamang." Kasama sa post ang kanyang larawan sa harap ng salamin sa isang kwarto ng hotel. Sa refleksyon ng salamin, may nakalatag na panlalaking suit sa kama. Ang mga cufflinks sa manggas ay pasadyang gawa para kay Alejandro, isang pampamilyang platino na set na may mga inisyal na minana niya sa kanyang ama. Ang kwento tungkol sa charity scholarship ay binuo rin ng maayos. Sa daan-daang benepisyaryo ng foundation, nagawa niyang makuha ang pag-aproba na may pirma mismo ni Alejandro. Bukod dito, nagpa-check up siya para sa kanyang pagbubuntis sa buwan kung kailan niya natanggap ang kanyang aming unang benepisyo. Ang petsa ng kanyang pagpunta sa doktor at ang kanyang nakalulunos na kwento na nalaman lamang niya ang pagbubuntis matapos siyang iwanan ng kanyang kasintahan ay gumuho sa harap ng mga ulat ng bank account na nakuha ni Olivia. Eksaktong isang araw bago siya magpa-check up, may pumasok na halagang 200,000 PHP sa personal na account ni Angelina mula sa isang pekeng consulting firm. Ang general manager ng kumpanyang ito ay pinsan ng kanyang kaklase sa kolehiyo. Sa nakalipas na 2 taon, ang kumpanyang ito ay nakatanggap ng 6 na bayad mula sa Santos Land Development para sa di umano'y mga marketing services. Bawat transaksyon ay nagkakahalaga ng 100,000 hanggang 200,000 PHP. Ang tanong kung ang bata ba ay kay Alejandro ay nawalan na rin ng saysay matapos suriin ang mga CCTV footage ng ampunan at ang schedule ng kanyang pagbisita sa doktor. Ang linggo ng kanyang pagbubuntis ay nagpapakita na sa panahong iyon, 2 beses lamang silang nagkita ni Alejandro habang ang kanyang dating kasintahan mula sa KTV bar ay nakikita niya ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Inabot lamang ako ng 20 minuto upang basahin ang mga file na ito. Bawat pahina ay nagpapatatag lamang sa aking lamig ng loob. Isinara ko ang folder na ito at binuksan ang susunod na may pamagat na Santos Land Development, mga ari-arian at legal na risgo. Ang archive na ito ay mas malaki pa. Kami ng aking abogado na si Attorney Castro ay unti-unting nag-ipon ng mga ebidensya sa nakalipas na 3 taon. Sa papel, si Alejandro ang ganap na namamahala sa kumpanya. Gayunpaman, sa testamento ng kanyang ama na si Don Pedro Santos, mayroong isang nakatagong sugnay. Ang mga pangunahing ari-arian ng kumpanya ay nakalock sa isang saradong family trust fund
kung saan ang benepisyaryo ay ang aming anak na si Alfie. Sakaling mapatunayan na ang kasal ni Alejandro ay mawasak dahil sa kanyang sariling kasalanan, ang pamamahala sa trust fund ay automatikong lilipat sa isang ikatlong partido na itinalaga ng pangalawang benepisyaryo na walang iba kundi ako. At ang ikatlong partidong ito, ayon sa kagustuhan ng aking yumaong biyenan, ay ang kanyang matagal nang pinagkakatiwalaang financial advisor, ang mismong kapatid ng aming abogado na si Attorney Castro. Sa madaling salita, bago pa man siya pumanaw, naglatag na si Don Pedro ng isang legal na patibong na hindi man lamang namamalayan ni Alejandro. Masyadong kilala ng ama ang kanyang anak at hindi siya naniwala na kaya nitong hawakan ng negosyo at panatilihin ang pamilya. Ang huling linya ng depensa na iniwan niya para sa aming pamilya ay ako. Inayos ko ang mga file ayon sa PETSA, binuo ang mga legal na ebidensya, at ipinadala ang archive sa email ni Attorney Castro. Sa mensahe ay sumulat ako ng maikli. Gawin natin ang plano pagkatapos ng holidays. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe kay Alejandro. Alex, bukas ng umaga ay dalhin mo si Lika para sa kanyang check-up. Inischedule ko siya kay doktor. Si Son sa Santos Medical Center sa ganap na 9. CO0 ng umaga, sa VIP room. Malaki na ang kanyang tiyan, kailangan niya ng kumpletong pagsusuri. Agad na dumating ang sagot. Sige, salamat sa iyo, Kat. Napakabait mo talaga. Hindi ko na siya sinagot. Ang aking kabaitan ay ganap niyang mauunawaan sa lalong madaling panahon. Sa madaling araw, nakahiga ako sa aking lumang kwarto noong bata pa ako, nakatingin sa labas ng bintana sa mga puno ng mangga. May isang ibon na nakahapon sa sanga. Sa dilim ng umaga, hindi ko matukoy kung anong uri ito. Ipinagpag nito ang kanyang mga balahibo at lumipad palayo. Tumunog ang aking telepono, ang pangalan ni Doña Valentina ang lumitaw sa screen. Sinagot ko ito at inilagay sa loudspeaker. Kat, nasaan ka? Ang kanyang boses ay matalim at basag. Sa background ay naririnig ang nagmamadaling hakbang ng mga kasambahay at ang malalayong sigaw ni Alejandro. Nahanap niyo ba ang mga gamit niya? Marahil ay pumasok si Manang Gloria sa aming kwarto upang maglinis at napansin na kalahati na ng cabinet ang walang laman, wala na ang aking maleta at ang aking mga personal na dokumento at gamit ay naglaho na. Kausap kita. Nasaan ka ba? Alam mo bang kanina ka pa hinahanap ni Alejandro? Ma, umupo ako sa kama. Sumandal sa kahoy na dulo nito. Umalis na ako. Umalis? Anong ibig mong sabihin na umalis ka? Kailan ka babalik? Hindi na ako babalik. May narinig na kalabog sa kabilang linya, tila may nahulog at nabasag, pagkatapos ay narinig ang boses ni Alejandro. Mukhang inagaw niya ang telepono mula sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay nag-aalala, galit at takot ng sabay-sabay. Kat, nasaan ka? Bakit ka umalis? Ipaliwanag mo sa akin. Kahapon lang ay maayos ang lahat. Sabi mo pa nga ay naiintindihan mo ang sitwasyon ni Lika. Pinagsilbihan mo pa nga siya sa mesa. Di ba Alejandro? Pinutol ko siya. At sa aking boses ay narinig sa wakas ang isang mahinang tawa, ang tawang matagal ko nang pinipigilan. Talaga bang sinusukat mo ang aking pagtanggap sa kung paano ko inihain ang pagkain? Napansin mo ba na sa buong gabi, hindi ko man lang hinawakan ang kahit anong ulam? Naghari ang katahimikan sa kabilang linya. Inisip mo na, dahil inayos ko ang higaan ng iyong kabit ay tinanggap ko na siya. Nagkakamali ka. Inihanda ko ang higaan niya bilang burol ng iyong reputasyon. Matagal akong naghintay hindi dahil pinatawad kita. Naghintay ako na ikaw mismo ang maglatag ng lahat ng iyong alas sa mesa. At ginawa mo nga. Dinala mo ang isang buntis na babae sa ating bahay sa harap ng iyong ina, ni Gloria, at ng ating anak. Nag-iwan ka pa nga ng bakas sa ampunan. Ikaw mismo ang tumapos sa pagkalap ng ebidensya laban sa sarili mo. Ano? Anong ebidensya ang sinasabi mo? Inischedule ko na ang iyong estudyante para sa kanyang check-up, ang edad ng kanyang pagbubuntis, ang mga petsa ng iyong mga business trip, ang mga booking sa hotel, ang mga dokumento tungkol sa kanyang scholarship na may pirma mo, ang mga bayad sa Peking Consulting Firm. Hawak ko ang lahat. Akala mo ay nagpaplano ka ng masayang kinabukasan, ngunit ang totoo ay tinutulungan mo lamang ako na mag-ipon ng ebidensya para sa korte. Naging mabigat at pasumpong-sumpong ang kanyang paghinga sa kabilang linya. Tatanggapin ng korte ang kaso sa unang araw ng trabaho pagkatapos ng holidays.
Ang petisyon para i-freeze ang iyong mga share ay naipadala na. Simula ngayong araw, naka-freeze na ang iyong mga bank account. Ang perang inihanda mo para sa pagpapatira kay Lika ay pinigil na rin ng bangko. Kat, at isa pa, Alejandro, sabihin mo sa iyong kasama, kapag isinilang ang bata, siguraduhing magpa-DNA test siya. Ibinaba ko ang utos ng telepono. Sumandal ako sa aking lumang silyang yari sa ratan, hinahaplos si Muning na komportableng nakahiga sa aking kandungan at mahimbing na humuhuni. Ang mga anino ng mga sanga ng mangga ay humahaba sa ilalim ng sinag ng sumisikat na araw, sumisilip sa mga kurtina bilang mga gintong liwanag. Walang tigil sa panginginig ang telepono sa ibabaw ng mesa. Tumatawag si Alejandro nang walang hinto. Inilagay ko lamang ito sa silent mode. Sa halip, isang mensahe ang dumating mula kay Olivia. Friend, nasa balita ka na. May kumuha ng larawan sa iyo kagabi habang lumalabas ka ng mansyon ng mga Santos dala ang iyong maleta. Sa social media, pinag-uusapan na ang drama sa elite na pamilya Santos. Nagpapasabog ng komento ang mga tao. Maikli akong sumagot. Nasa ligtas akong lugar. Pagkaraan, ikinuwento ni Manang Gloria kay Olivia ang mga nangyari sa sala matapos ang aking tawag. Buong lakas na ibinalibag ni Alejandro ang kanyang telepono sa sahig, dahilan upang mabasag ang screen nito na parang sapot ng gagamba. Pagkatapos ay napaupo siya sa sofa, hawak ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, at nangangatog ang kanyang katawan. Hysterical siyang sumisigaw habang nakatingin sa basag na screen. Kinuha niya ang lahat ng impormasyon ko. Ano pa ang hawak niya? Saan niya nakuha ang mga kontrata? Nakaupo sa tabi niya si Doña Valentina, maputla na parang patay. Nakatayo naman si Lika sa hagdan, nakahawak sa hawakan ng isang kamay at nakatakip ang isa pang kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang make-up ay humulas, na nagpaburara sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, tila tuluyan na niyang naintindihan na ang kanyang tagapagtanggol sa loob ng isang gabi ay naging isang lumulubog na barko. Sa ika-6 na araw ng bagong taon, opisyal na nairerehistro ng korte ang kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal. Ang abiso para sa pag-freeze ng mga share sa Santos Land Development ay idinirekta mismo sa opisina ni Alejandro. Sa sobrang galit, pinunit niya ang dokumento sa harap ng sheriff, kung kaya't ipinaliwanag sa kanya na ang pagsira ng mga dokumento ng korte ay itinuturing na pagpigil sa katarungan. Dinala siya sa korte kung saan pinilit siyang pirmahan ang isang kasunduan para sa tamang pag-uugali. Sa ika-8 araw pagkatapos ng bagong taon, nang pumunta si Lika sa ospital para sa kanyang check-up, hinarang siya ng mga autoridad upang sumailalim sa investigasyon. Pinaghinalaan siya sa pamemeke ng mga dokumento upang makakuha ng subsidyo mula sa gobyerno, pati na rin sa pakikipagsabwatan sa paglalabas ng pera ng kumpanya sa pamamagitan ng mga peking kumpanya. Ang transaksyon na nagkakahalaga ng 200,000 PHP ay naging pangunahing ebidensya sa kaso ng krimeng pang-ekonomiya. Ipinasa ni Olivia ang lahat ng nakalap na dokumento sa kagawaran ng investigasyon. Nang arestuhin siya, naghisterikal si Lika, napaupo sa sahig ng koridor ng ospital, habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang tiyan at sumisigaw. "Huwag niyo akong hawakan! Buntis ako!" Nakatayo sa tabi niya si Dr. Season. Ang kanyang mga mata sa ibabaw ng surgical mask ay nanatiling kalmado. Mahina lamang siyang nagsabi, "Iha, base sa iyong medical record, tila kailangan muna nating ulitin ang pagsusuri mo para sa syphilis ngayon din." Pagkaraan ng 2 linggo, naganap ang unang pagdinig para sa kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal at paghahati ng ari-arian. Kumuha si Alejandro ng pinakamahal na abogado sa lungsod, nakilala sa kanyang galing sa pagbaluktot ng katotohanan. Pumasok ito sa silid pagdinig na nakasuot ng mamahaling suit, nagpapakita ng ganap na tiwala sa sarili, at nagsimula sa kanyang talumpati. Kagalang-galang na hukom, ang nagrereklamong si Catalina Santos ay matagal nang nagdurusa mula sa postpartum depression at may hindi matatag na emosyonal na kalagayan. Mayroon kaming malalakas na ebidensya na ang kanyang mga aksyon ay udyok lamang ng personal na galit. Sa sandaling iyon, tumayo ang aming abogado na si Attorney Castro at isa-isang inilatag ang mga folder sa mesa. Ang pakikipag-chat ni na Alejandro at Angelina sa loob ng 3 taon, ang mga transaksyon sa bangko, ang paghahambing ng mga petsa ng biyahe, ang mga medical record, ang orihinal na scan ng testamento ni Don Pedro Santos, at ang mga kondisyon ng pamamahala sa trust fund ng pamilya. Ang mukha ng abogado ni Alejandro ay mabilis na nagbago mula sa pagiging kumpiyansa
tungo sa pagkagulat, at pagkatapos ay tuluyang namutla. Marahan siyang lumingon sa kanyang kliyente nang may tahimik na tanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang alinman sa mga ito? Nakaupo si Alejandro sa upuan ng nasasakdal. Nakatikom ang mga labi. Ang kanyang mukha ay puting-puti na parang pader. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Nag-anunsyo ang hukom ng reses hanggang sa susunod na pagdinig. Nang lumabas kami sa gusali ng korte, sumisikat ang maliwanag na araw. Nakatayo ako sa mga hagdan at nakita ko ang sasakyan ng aking ama na nakaparada sa gilid ng daan. Nakatayo siya sa tabi nito at mula sa bintana sa likod ay may maliit na kamay na kumakaway sa akin ng buong lakas. Si Alfie iyon. Dinala ng aking ama ang aking anak. Mabilis akong bumaba sa mga hagdan at binuksan ang pinto ng sasakyan. Agad na sumabit ang aking anak sa aking leeg. Nakasuot siya ng pulang jacket, mamula-mula ang kanyang mga pisngi sa hangin at nagniningning ang kanyang mga mata. Niyakap niya ako ng mahigpit at masayang ibinalita. Mama, sinabi po ni Lolo na ngayon ay doon na tayo titira kasama si Nina sa Tagaytay. Si Nina? Natigilan ako sa gulat. Mula sa likod niya ay mahiyain ding sumilip ang isang batang babae. Hindi na niya kasuot ang kupas at madilim na damit na iyon mula sa ampunan. Ngayon ay nakasuot na siya ng kulay rosas na hoodie na hiniling ko kay Olivia na ibigay sa kanya bago pa man ito mangyari. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos sa dalawang kumpol, malinis ang kanyang mukha, at maingat niyang hawak ang isang strawberry cake. Ang mismong cake na binili ng aking ama para sa kanya kagabi, na hindi niya binitawan sa buong biyahe patungo sa korte. Tumingin siya sa aking mga mata, kinagat ang kanyang labi, at sa wakas, hindi na tinawag akong estrangherong tita, kundi mahinang nagsabi, Mama, itinabi ko po sa inyo ang kalahati ng strawberry cake. Maingat ko siyang binuhat mula sa likurang upuan. Niyakap ko siya ng isang kamay, habang ang isa naman ay kay Alfie. Naupo kami mismo sa mga hagdan sa labas ng korte. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanilang maiinit na balikat. Ang liwanag ng araw ay bumubuhos sa amin mula sa itaas, nagpapainit sa amin na tila isang bagong kumot. Inalis ng aking ama ang kanyang sigarilyo, nagkunwaring nagtatali ng sintas ng sapatos at palihim na pinunasan ang kanyang salamin ng 3 beses. Pagkaraan ng isang buwan, sa tabi ng lawa ng Taal, nagbukas ako ng isang independent architectural bureau. Pinangalanan ko itong Nika Design Studio bilang parangal kay Nico, na tumulong sa amin, at kay Nina, na malaki ang naitulong sa akin. Maliit lamang ang bureau. Mayroon lamang kaming 12 empleyado, ngunit halos lahat sila ay mga designer mula sa aming dating studio ni Alejandro. Nang malaman nilang nakikipag-annulment ako at nagbubukas ng sariling negosyo, nagbitiw sila sa trabaho ng walang pag-aalinlangan at lumipat sa akin. Ang opisina ni Alejandro ay nabakante sa mismong araw pagkatapos ng balitang iyon. Ang sekretarya, sa kanyang huling araw ng trabaho, ay umikot sa lahat ng kumpanya sa gusali at nagpamahagi ng mga kahon ng tsokolate upang ipagdiwang, ayon sa kanyang sariling salita, ang kanyang paglaya mula sa pagkaalipin. Matapos ma-freeze ang mga share ni Alejandro, ang pamamahala sa Santos Land Development ay napunta sa isang pinagkakatiwalaang tao na itinalaga ng Family Trust. Sa pamamagitan ng desisyon ng Board of Directors, tinanggal si Alejandro sa kanyang posisyon bilang General Manager. Sa araw ng kanyang pag-alis, nakunan siya ng larawan ng mga mamamahayag habang nakatayo sa labas ng business center, hawak ang isang karton na kahon, habang naghihintay ng taxi, gulo-gulo ang buhok, lukot ang suit, at halatang nangangayayat. Ang mga larawan ay pumasok sa mga balita sa negosyo na may pamagat na dating pinuno ng higante sa konstruksyon, walang natira. Ang pagbagsak ng isang elite na kasal, ang pinakasikat na komento sa ilalim ng artikulo ay, magdala ba naman ng kabit sa bahay sa gabi ng bagong taon, kaya pagdating ng Enero 1 ay umalis ang asawa, dala ang lahat ng ari-arian. Paano kaya pinamahalaan ng isang taong may ganitong utak ang isang malaking korporasyon? Ginanap ang paglilitis kay Angelina pagkaraan ng 2 buwan. Para sa kanyang mga krimeng pang-ekonomiya, hinatulan siya ng isang taong pagkakakulong na may probation na 2 taon, at ang mga nakuha niyang pera ay kinumpiska pabor sa pamahalaan. Habang binabasa ang sentensya, umiyak siya ng matagal. Nang tanungin ng hukom kung mayroon siyang nais sabihin, habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang tiyan, bumulong siya. Walang kasalanan ang bata. Mula sa silid pagdinig,
Isa sa kanyang mga dating kasamahan sa KTV bar ang sumigaw. At ikaw nga, alam mo ba talaga kung sino ang ama niyan? Pagkatapos nito, pinalabas ng mga security ang nanggugulo. Hindi na muling nakipag-ugnayan si Angelina kay Alejandro. Ayon sa kwento ni Aling Elena mula sa ampunan, sa araw ng kanyang pag-alis sa lungsod, nakita siya sa terminal ng bus na may malaking tiyan. Matagal siyang naghintay ng bus na patungo sa timog ng bansa. Sa ikatlong buwan matapos ma-stroke, tinawagan ako ni Doña Valentina. Mahirap maunawaan ang kanyang pagsasalita, nahihirapan siyang bigkasin ang mga salita, ngunit naintindihan ko ang, "Kat, bumalik ka na. Nagkamali si Mama." Matagal kong hawak ang telepono sa aking tainga. At pagkatapos ay mahinahong sumagot, "Doña Valentina, alagaan niyo po ang inyong kalusugan. Bibisitahin kayo ni Alfie kapag may pagkakataon." Pagkababa ng telepono, pinalotan ko ang pangalan ng contact ng aking biyenan mula sa mapatungong Doña Valentina. Hindi dahil sa galit, sadyang may mga sugat lamang na naghihilom ngunit nagiiwan ng pilat. Nananatili ang pilat, ngunit hindi na ito masakit. Noong Sabado ng hapon, kami ni Nico, Nina, at Alfie ay pumunta sa tabi ng lawa ng Taal upang magpalipad ng saranggola. Si Nico mismo ang gumawa nito gamit ang mga patpat at lumang diaryo, at si Nina naman ay nagtali ng 2 makukulay na laso sa buntot nito. Matagal na tumakbo si Nico sa damuhan. Sinusubukang hulihin ang hangin, ngunit hindi pa rin lumilipad ang saranggola. Naiinip na pumadyak si Nina. At pagkatapos ay pinasan si Alfie sa kanyang mga balikat upang maitaas nito ng mas mataas ang saranggola. Sa huli, silang tatlo ay masayang nagtumbahan sa malambot na damuhan. Walang nasaktan, kundi masayang tawanan lamang ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng lawa. Ang aking ama ay nakaupo sa bench sa tabi ng tubig. Sa tabi niya ay nakapulupot si Muning. May hawak na bingwit ang aking ama. Bahagyang gumagalaw ang pisi sa hangin at nakatigil ang pain. Ngunit sa kanyang mukha ay may banayad ng ngiti, ang payapang ngiti ng isang tao na hindi na kailangan pang mag-alala para sa kanyang anak na babae. Naupo ako sa tabi niya. Pinagmamasdan ng mga bata na naglalaro sa damuhan at kung paano sa wakas ay sumisimbad ang saranggola ng pataas sa malinis na langit sa ibabaw ng lawa. Nanginig ang telepono sa aking bulsa. Isang mensahe mula kay Alejandro. "Kat, nasa kabilang panig ako ng lawa. Nakikita ko ang inyong saranggola. Pwede ba akong lumapit upang makipag-usap sa mga bata?" Itinaas ko ang aking mga mata at tumingin sa kabilang daan ng lawa. Isang lalaking nakasuot ng lumang jacket ang nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Kitang-kita ang kanyang pagpayat at pagkahulas. Nakatingin siya mula sa malayo sa mga batang naglalaro sa damuhan. Hindi nangangahas na lumapit. Ibinaba ko ang aking ulo at nag-type ng sagot. "Manatili ka riyan. Ako ang lalapit." Tumayo ako, ipinagpag ang aking damit mula sa tuyong damo, at naglakad patungo sa tulay. Ang hanging amihan ay umiihip sa ibabaw ng tubig, nagdadala ng malamig na pakiramdam at amoy ng basang lupa. Ang saranggola ni Nico ay lumilipad ng mataas sa langit sa aking likuran. Ang tawanan ni Nina at Alfie ay umiikot sa hangin. Ang ibabaw ng lawa ng Taal ay napuno ng maliliit na alon, at kinukulayan ng araw ang bawat alon ng likidong ginto. Ang ilang mga utang ay hindi kailangang bayaran ng galit. Sa ilang mga kwento, hindi kailangang may manalo. Naparito lamang siya upang maghanap ng dahilan para magpatuloy sa buhay. At ang tanging magagawa ko ay protektahan ang masasayang ngiti ni Nico, Nina, at Alfie mula sa kanyang anino. Kapag nag-usap na kami, maaari na siyang umalis. At ako naman ay lilingon pabalik, kung saan sa langit ay patuloy pa ring lumilipad ang aming mga saranggola.